Ito ay kwento tungkol sa sikreto ng tagumpay. Isang araw, may isang lalaki na empleyado sa pabrika. Tinuruan siya ng kanyang mentor na isang matandang technician na bawasan ang pagsasalita, mas damihan ang gawa at wag tumigil sa pagpapaunlad ng kanyang kakayahan sa bawat aspeto ng operasyon sa pabrika. Makalipas ang 10 taon ay nagretiro ang matanda at ang lalaki ay naging isang technician din. Itinuloy niya ang kanyang trabaho na may parehong dedikasyon at kasipagan, gaya ng itinuro sa kanya. Isang araw, binisita niya ang kanyang mentor. Nakita ng matandang mentor na tila malungkot ito, kaya tinanong niya ito kung ano ang gumugulo sa kanya. Ang lalaki ay nagbigay ng kanyang saloobin. Ang sabi nito, "Sinunod ko ang lahat ng iyong sinabi sa akin sa maraming taon. Kahit na ano ang ginagawa ko, tahimik lang ako palagi at pinagbubutihan ko ang aking trabaho. Alam kong mahusay ang trabaho ko sa pabrika at natutunan ko ang lahat ng kailangang matutunan doon. Ang hindi ko maintindihan ay yung mga iba na walang karanasan o kakayahan kagaya ng sa akin. Lahat sila ay na-promote na. Habang ako, maliit pa rin ang sahod ko. Ang sweldo ko ay gaya nung ako'y apprentice mo pa." Tanong ng matanda, "Sigurado ka ba na mahusay ang iyong trabaho sa pabrika?" Ang lalaki ay tumango at nagsabing oo. Ang mentor niya ay nag-isip. Pagkatapos ay lumingon siya dito at sinabing, "Mag-day off ka muna. Kailangan mo munang magpahinga. Gumamit ka ng anumang dahilan na gusto mo. Oras na para bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga." Nagulat ang lalaki sa binigay na payo ng matanda, pero napagtanto niya na tama ito at siya ay nagpasalamat dito at mabilis na umalis para gumawa ng request para makapag-day off. Meron pa sanang gustong sabihin ang matanda sa kanya, ngunit nakaalis na ito. Nang bumalik siya sa trabaho pagkatapos ng araw na di siya pumasok, tinawag siya ng manager sa opisina upang sabihin sa kanya na hindi naging maayos ang operasyon sa pabrika noong wala siya. Madaming naging problema na karaniwang naaayos niya at wala silang ideya kung paano lutasin ang mga ito. Napagtanto ng manager ang kanyang kahalagahan sa trabaho at nagpa siya itong i-promote siya sa posisyon ng senior technician. Ito ay upang pasalamatan siya at hikayatin na panatilihin pa niya ang kanyang magandang trabaho. Nasiyahan ang lalaki dahil dito. Alam niya sa kanyang sarili ang laking tulong ng kanyang mentor at naisip niya na ang kanyang sinabi sa kanya ay ang sikreto ng tagumpay. Mula noon, sa tuwing ang lalaki ay napapaisip na hindi siya pinapahalagahan sa trabaho o mas malaki pa dapat ang ibigay sa kanya kumpara sa kanyang natatanggap ay agad siyang nag-a-apply na mag-day off sa trabaho. At pagbalik niya kinabukasan, ay laging ang sitwasyon niya ay napapabuti at nagiging pabor sa kanya. Ang ganitong estilo ay nagpatuloy ng mga maraming buwan. Ngunit isang araw, nalaman ng lalaki na pinatalsik siya sa trabaho. Hindi ito makapaniwala at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kaya nakipagkita siya sa kanyang mentor upang malaman niya kung anong naging pagkakamali niya. "Bakit ako nawalan ng trabaho?" ang tanong niya sa kanyang mentor. "Hindi ko ba ginawa ang lahat ng mga binilin mo?" Sumagot ang mentor niya, "Sa totoo lang, hindi mo ito ginawa. Kaagad ka kasing umalis nung nag-usap tayo dati. Naintindihan mo ang unang kalahati ng aral. Ito ay ang walang nagbibigay ng anumang atensyon sa isang bumbilya na laging nakabukas. Kapag ito'y nakapatay, doon lamang napapansin ng mga tao ito at napagtatanto nila na pinagwawalang bahala nila ito. Gusto mo na kasing gamitin kaagad itong natutunan mo, kaya mabilis kang umalis. Hindi mo tuloy narinig ang ikalawang bahagi ng aral nito." "May kalahating aral pa?" sabi ng lalaki, at naisip niya na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. "Ano yung ikalawang bahagi na aral?" tanong niya sa mentor niya. Nagsalita ang mentor at ibinigay niya ang kanyang punto. Ang sabi niya,
Ang ikalawang kalahating aral na mas mahalaga kaysa sa una ay ang katotohanan na kung ang isang bumbilya ay laging namamatay, asahan mo na balang araw ay papalitan ito ng isang mas maaasahan. Sino ba sa tingin mo ang may gusto ng bumbilya na hindi nagbibigay ng liwanag? Sa buhay, huwag mong hayaan na baliwalain ka ng mga tao. Pero lagi mong gawin ng mabuti ang trabaho mo. Huwag kang titigil sa ginagawa mong trabaho dahil lamang sa hindi mo nakuha ang gusto mong mangyari. Kung gagawin mong mahusay ang trabaho mo, malalaman mo na lang balang araw na gagantimpalaan ka sa iyong pagsisikap. Sa ating buhay, maraming tao ang nagmamahal sa atin. May mga kaibigan ka ba o pamilya na binabaliwala mo? Lagi silang nandyan para sa'yo. Paano kung dumating ang isang araw na wala na sila sa buhay mo? Huwag mo nang hintayin ang araw na mapagtanto mo kung gaano sila kahalaga sa'yo. Magpasalamat ka ngayon sa magandang kapalaran mo na kasama mo sila sa buhay mo. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito. Maraming salamat.